Nagsisimula ang kwento sa isang maliwanag at maaraw na hapon kung saan lumabas sa kulungan ang isang lalaking nagngangalang Frank. Siya ay nakalanghap ng sariwang hangin sa unang pagkakataon sa loob ng 14 na taon. Sa nakaraan, siya ay naging isang makapangyarihang mafia boss na kinokontrol ang isang malawak na network ng mga ilegal na negosyo sa buong New York City. Ngunit nagbago ang mga bagay. Habang nakakulong si Frank, ang mga karibal na gang, ang Colombian at Chinese na mga kartel ng droga, ay kinuha ang kanyang imperyo, inagaw ang kanyang mga dating kaalyado at iniwan siyang wala. Sa buong lungsod, isang lalaking nagngangalang Emilio, na nagpatakbo ng negosyong prostitusyon para sa mga Colombian, ay umalis sa kanyang establishment at naglakad patungo sa isang kalapit na payphone. Nang hawakan niya ang telepono, biglang nagkaroon ng putok ng baril. Sa kaguluhan, binaril din si Emilio at agad na bumagsak. Di nagtagal, malamig na ibinaba ng mga pumatay ang isang pahayagan sa tabi ng kanyang katawan. Ang headline nito ay nagpahayag ng kamakailang paglaya ni Frank. Samantala, sa isang mamahaling hotel room, isang lalaking nagngangalang Jimmy ang nakikipagnegosasyon sa isang drug dealer na si King Tito, isang kilalang Colombian drug lord. Sa kasamaang palad, ang walang tigil na pagsasalita ni Jimmy ay ikinairita ni King Tito, at bigla niyang itinaas ng 10% ang presyo ng droga. Palibhasa'y hindi nakahanda para sa pagbabago ng presyo, nag-atubili si Jimmy ngunit nag-aatubili siyang nag-abot ng isang briefcase, ang kanyang bayad. Nang buksan ito ni Haring Tito, nawala ang mapang-asar niyang ekspresyon. Sa loob ng briefcase ay mga papel lamang. Bago siya makakilos, bumunot si Jimmy ng baril at binaril siya at ang kanyang mga tauhan, pinatay silang lahat. Nang matapos ang trabaho, pumunta si Jimmy at ang kanyang mga tauhan sa isa pang hotel kung saan sila hinihintay ni Frank. Mabilis na naging malinaw na si Jimmy at ang kanyang grupo ay nagtatrabaho sa ilalim ng utos ni Frank. Kinumpirma nila na parehong wala na sina Emilio at King Tito at inagaw nila ang kanilang pera at negosyo. Ipinaalam din ni Jimmy kay Frank ang tungkol sa paparating na pagpupulong sa isang middleman na nagngangalang Dalacio. Tila, si Frank, nasabik na mabawi ang kanyang posisyon, ay naghanda na makipagkita sa kanya sa isang high-end na lugar. Sa pulong, si Frank ay napapaligiran ng kanyang mga pinagkakatiwalaang abogado, maimpluwensyang mga politiko, at maging ng isang hukom ng distrito. Itinoon niya ang kanyang atensyon kay Dalacio, inutusan niya itong mag-set up ng isang pulong sa isang makapangyarihang boss ng cartel ng droga na nagngangalang Clay, dahil gusto niyang maniwala si Clay na handa siyang simulan muli ang kanyang mga operasyon. Pagkatapos ng talakayan, umalis si Frank kasama ang isang tagapayo na nagngangalang Jennifer, at sumakay sila ng tren. Maya-maya, dumating si Dalacio sa isang kasino kung saan nadatnan niya si Clay na naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay inihatid niya ang mensahe ni Frank, ngunit tinanggihan ni Clay ang ideya na makipagkita sa kanya. Ibinasura niya si Frank bilang isang taong nakikitungo ngayon sa mga maling tao, iginiit na nakikipagnegosyo lamang siya sa mga Colombian. Hindi nagdadalawang isip, pinaalis ni Clay si Dalacio na may mahigpit na pagtanggi. Bumalik sa subway, sina Frank at Jennifer ay nag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama nang lumapit sa kanila ang tatlong gangster, sinusubukang bugbugin si Frank. Ngunit nang makita nila ang baril na nakasuksok sa ilalim ng kanyang jacket, nawala ang kanilang kumpiyansa. Sa halip na parusahan sila, ginugulat sila ni Frank sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang stock ng pera, na sinasabi sa kanila na makipagkita sa kanya sa isang hotel kung gusto nila ng isang magandang kinabukasan. Di nagtagal, mabilis na kumilos si Frank at ang kanyang mga tauhan, na alam na ngayon ang pagtanggi ni Clay. Hinarap nila si Clay sa sarili niyang teritoryo. Sa sandaling iyon, nilinaw ni Frank, kung ang negosyo ay mangyayari sa New York, kailangan niyang maging bahagi nito. Sa kabila nito, si Clay, na mapanghamon pa rin, ay tumanggi muli sa alok. Nang marinig ito, agad na hinihila ni Frank ang gatilyo, pinatay si Clay sa lugar. Sa pagkamatay ni Clay, nagsimulang makipag-ugnayan si Frank sa kanyang mga dating kasamahan, na kumukuha ng suporta upang mabawi ang kanyang imperyo. Nang maglaon, bumisita si Frank sa opisina ng alkalde, hinihiling na malaman kung bakit hindi nailabas ang mga pondo para sa isang ospital sa Bronx. Ibinasura ng alkalde ang mga alalahanin ni Frank na nangangatwiran na walang pera na inilaan para sa proyekto. Sa isang sandali, hinamon ng alkalde si Frank na mag-donate ng 6 na milyon kung talagang nagmamalasakit siya. Laban sa payo ng kanyang abogado, tinanggap ni Frank ang hamon, determinadong gawin ito.
Nang nagpapahinga si Frank habang umiinom, tatlong detective, sina Tommy, Roy, at Dennis, ang pumasok at dinala siya ng walang paliwanag. Sinubukan ng kanyang abogado na pigilan ang mga detective, ngunit hindi nila siya pinansin. Hinihila si Frank patungo sa sasakyan, tinitiyak na sasama sa kanila si Frank. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto sila sa isang tahimik na eskinita at ipinakita nila ang isang walang malay at binugbog na lalaki, si Enrico, isang leader ng Colombian drug cartel. Naniniwala ang mga detective na si Frank ang may pananagutan sa pagkamatay ng tatlong nangungunang pinuno ng cartel, na lahat ay namatay mula noong siya ay makalaya. Ngunit si Frank, kalmado at hindi natatakot, ay tinanggihan ang anumang pagkakasangkot. Sa huli, dahil walang sapat na ebidensya, ang mga detective ay walang pagpipilian kundi palayain siya. Samantala, inayos ni D'Alessio ang isang lihim na pagpupulong kay Wong, isang makapangyarihang boss ng Chinese Triad. Sa loob ng isang madilim na sinehan, inihatid niya ang panukala ni Frank para sa isang deal sa negosyo, ngunit si Wong ay nag-aalinlangan. Bilang resulta, humingi si Wong ng buong cash na bayad para sa isang kargamento na tumitimbang ng 220 pounds, alam niyang walang ganoong uri ng pera si Frank. Upang panatilihing bukas ang negosasyon, iminungkahi ni D'Alessio ang isang personal na pagpupulong sa pagitan ni Wong at Frank, umaasa na makakamit nila ang isang kasunduan. Kinabukasan, dumaan si Jimmy sa isang fast food restaurant kung saan mabait siyang nagbigay ng pera sa isang matandang babae at sa mga apo nito. Aalis na sana siya, biglang sumulpat ang isang grupo ng mga detective na nakapalibot sa kanya. Nang walang paraan upang makatakas, si Jimmy ay inaresto, inakusahan ng pagpatay sa ilang mga Colombian. Ang pangunahing ebidensya laban sa kanya ay ang testimonya ni Enrico, isang makapangyarihang miyembro ng cartel. Samantala, binisita ni Frank ang isang nahihirapang ospital sa Bronx na lubhang nangangailangan ng pondo ng gobyerno. Muli niyang nilapitan si Wong tungkol sa isang deal, ngunit hindi sila nagkasundo sa patas na presyo para sa paninda ni Wong. Iminungkahi ni Frank ang isang partnership kung saan sabay nilang ibebenta ang mga kalakal at hatiin ang pera para suportahan ang ospital. Gayunpaman, tumanggi si Wong at iginiit na wala siyang pakialam sa ospital. Pagbalik sa kanyang hotel, nakatanggap si Frank ng nakababahalang balita, na aresto si Jimmy. Determinadong ayusin ang mga bagay, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na mag-organisa ng isang rescue mission. Nang maglaon ng gabing iyon, matagumpay na nakuha ni Jennifer at ng koponan si Jimmy sa kustodiya. Maya-maya, dumating sa pinangyarihan ang mga detective na sina Tommy, Roy, at Dennis, galit na galit nang makitang malaya si Jimmy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binalaan sila ni Jennifer na kung makikialam sila, aayusin na lang nila ang usapin sa korte. Maya-maya, dumating si Frank at ang kanyang mga tauhan sa Chinatown na agad na nakilala ang mga miyembro ng Triad Gang. Walang pag-aalinlangan, naglunsad sila ng isang malupit na pag-atake, na inalis ang lahat ng oposisyon. Pagkatapos ng madugong labanan, nahuli nila si Wong, na pinilit siyang ibunyag ang mga lokasyon ng kanyang mga nakatagong ari-arian. Kahit sinabi na niya ang lahat, hindi pa rin nakaligtas si Wong, tiniyak ni Frank ang kanyang mabilis na pagkamatay. Pagkalipas ng ilang araw, salamat sa malaking donasyon ni Frank, sa wakas ay binuksan sa publiko ang Bronx Hospital. Ikinagalit ito ni Detective Dennis na nakaramdam ng kawalan ng lakas sa paniniwalang si Frank ay magiging makapangyarihan na naman habang sila ay nananatili sa mga maliliit na tungkulin. Hindi lamang iyon, nangatuwiran din siya na hanggat may yaman at impluwensya si Frank, ang batas ay palaging nasa kanyang panig. Dahil sa pagkabigo, iminungkahi ni Dennis na bumuo ng isang masasamang grupo ng mga detective upang pabagsakin si Frank sa anumang paraan na kinakailangan, at tretuhin ito na parang isang digmaan sa pagitan ng magkaribal na mga gang. Gayunman, hindi sumang-ayon si Roy sa walang ingat na ideyang ito, ngunit hindi pinansin ni Dennis ang kanyang mga babala. Isang gabi sa isang masiglang nightclub, nagdiwang ang mga tauhan ni Frank habang tumabi siya para tumawag sa telepono. Maya-maya, dumating si D'Alessio kasama ang isang drug cartel boss mula sa Los Angeles. Tila, alam ng lalaki ang tungkol sa 200 pound na kargamento na nakuha ni Frank mula kay Wong at nais itong bilhin. Gayunpaman, kalahati lang ng bayad ang kaya niyang bayaran ngayon, na nag-aalok na babayaran niya ang natitira pagkatapos may benta ang droga sa Los Angeles. Nang marinig ito, agad na tumanggi si Frank, iginiit na ang buong pagbabayad ay gawin ng sabay-sabay.
humingi ng panahon ang boss ng cartel na siyasatin muna ang mga paninda, ngunit pagkalabas niya ay bigla niyang binaril ang isa sa mga bantay ni Frank, na naglantad sa kanyang tunay na intensyon. Naging malinaw na si Dalacio ay nagtaksil kay Frank at nakikipagtulungan sa boss ng cartel. Di nagtagal, sinugod ng mga armadong lalaki ang club, at nagkaroon ng matinding kaguluhan. Sa gitna ng putok ng baril, nagawa ni Frank na tulungan si Jimmy na makatakas, ngunit habang papaalis sila, isang attacker ang kumapit sa pinto ng kotse. Sinubukan siyang ihulog ni Jimmy ngunit laking gulat niya nang matuklasan na siya ay isang undercover na pulis. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Frank ang isang fire extinguisher at hinampez ang opisyal, na ikinamatay niya kaagad. Nang makita ito, ang natitirang mga umaatake, na ipinahayag na sina Tommy at Dennis, ay naglunsad ng walang humpay na pagtugis. Matindi ang habulan, nagkaroon ng putok ng baril at mabilis na maniobra. Matapos ang mahabang pagtugis, sa wakas ay nagawang mawala ni Frank sina Tommy at Dennis, ngunit nang akala nila ay ligtas na sila, bigla silang binangge ng isang sasakyan, na nagdulot ng isang marahas na pagbangga. Walang pag-aaksaya ng oras, nagpaputok si Jimmy, na pinilit sina Tommy at Dennis sa isang desperado na labanan para sa kaligtasan. Sa kabila nito, nagawa ni Tommy na makalabas sa sasakyan at hinabol si Jimmy, habang si Dennis naman ay naghahanap kay Frank. Nang maglaon, sa ilalim ng tulay, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw, na tamaan si Tommy. Sa sandaling iyon, hindi nagpakita ng awa si Jimmy, nagpaputok ng mas maraming bala sa kanyang katawan, na nag-iwan sa kanya sa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, bago siya makatakas, dumating si Dennis at binaril si Jimmy ng maraming beses, na ikinamatay niya kaagad. Puno ng galit at kalungkutan, sumugod si Dennis upang tulungan si Tommy, ngunit huli na, namatay ang kanyang matagal ng partner at kaibigan dahil sa kanyang mga pinsala. Sa libing ni Tommy, hindi nakayanan ni Dennis ang kanyang sarili na manatili, na nadaig pa rin sa kalungkutan. Nang umalis si Dennis sa prosesyon at pumasok sa kanyang sasakyan, isa pang sasakyan ang tahimik na huminto sa tabi niya. Hindi nagtagal ay bumukas ang bintana, nagpakita si Frank. Walang pag-aalinlangan, hinihila ni Frank ang gatilyo, tinapos ang buhay ni Dennis bago kalmadong nagmaneho palayo. Bumalik sa kanyang punong tanggapan, hinarap ni Frank si Dalacio, na nahuli ng kanyang mga tauhan. Sa brutal na interogasyon, ibinunyag ni Dalacio na si Enrico ay nakikipagtulungan sa pulisya upang mapabagsak si Frank. Inamin niya na tumanggap siya ng 50 milyong dolyar kapalit ng paglalantad ng lihim na hideout ni Frank, sa paniniwalang ito ay magbibigay sa kanya ng kalayaan. Nang marinig ang pagtataksil na ito, nagpa siya si Frank, ililibing si Dalacio kasama ng perang ipinagbili niya sa kanyang kaluluwa. Sa gabi, dumating si Roy sa kanyang bahay at nakita niya si Frank na nasa loob, naghihintay sa kanya. Sa sandaling iyon, inamin ni Frank ang pagpatay niya kay Clay, isang lalaking kumita ng 13 milyong dolyar sa pamamagitan ng panloloko sa pagsusugal. Gayon din si Wong, isang negosyante sa Chinatown na sangkot sa pagpupuslit ng mga iligal na immigrant, at si King Tito, ang utak sa likod ng child prostitution sa lungsod. Sa kabila nito, binigyang katwiran ni Frank ang kanyang mga aksyon, na sinasabing inalis lamang niya ang mga tiwaling lider. Binalaan niya si Roy na kung sino man ang magtangkang gumawa ng kaso laban sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na kumuha ng asasin para alisin sila. Bago umalis, inutusan ni Frank si Roy na posasan ang kanyang sarili sa isang upuan. Gayunpaman, sa sandaling lumabas si Frank, mabilis na kumawala si Roy at sinundan siya sa subway. Sa loob ng isang masikip na tren, kinuha ni Frank ang isang random na pasahero at ginamit ito bilang isang hostage. Si Roy ay desperado na nakiusap sa kanya na sumuko, ngunit si Frank ay hindi nagpakita ng awa, binaril niya ang pasahero nang walang pag-aalinlangan. Nagkagulo habang nagsisigawan ang takot na mga pasahero para sa kaligtasan. Pagkatapos ay mahinahong lumabas si Frank sa istasyon at sumakay ng taxi, sinusubukang tumakas. Gayunpaman, napag-alaman na nagawa ni Roy na barilin si Frank bago siya makatakas na nag-iwan sa kanya na malubhang nasugatan. Kasabay nito, naalerto ang mga pulis sa insidente at mabilis na nakarating sa pinangyarihan. Ang taxi driver, nang mapansin si Frank na may hawak na baril at dumudugo ng husto, ay nataranta at tumalon palabas ng sasakyan, sumisigaw ng tulong. Sa ilang sandali, pinalibutan ng mga pulis ang taxi, na natrap si Frank sa loob. Nanghihina dahil sa kanyang pinsala, pinilit ni Frank na manatiling gising.
Ang kanyang lakas ay dahan-dahan na kumupas, at nang walang paraan, siya ay tuluyang bumagsak na namatay sa kanyang mga sugat. Habang humahagulgol ang mga sirena at lumalapit ang mga opisyal, ang dating makapangyarihang boss ng krimen ay huminga ng kanyang huling hininga, na nagtapos sa kanyang paghahari sa madugong wakas. Ang moral lesson ng kwento ay kahit gaano kakalakas sa tingin mo, palaging may isang taong handang ipagkanulo ka, lalo na kung nakalimutan mong makipagkaibigan sa labas ng krimen at katiwalian. At tandaan, kung ang iyong plano sa pagre-retiro ay nagsasangkot ng walang katapusang pagkakanulo at pananaksak sa likod, marahil ay oras na upang isaalang-alang ang isang maganda, tahimik na trabaho sa isang coffee shop sa halip. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.